Si Marbil at si Torre, napakasinungaling. Si Remulla, yung magkapatid na Remulla, napakasinungaling. O, di ba? Diyan mismo sa within your ranks or within your government, linisin nyo muna. Sabi nga nila, bago nyo tingnan yung problema ng iba, yung dumi ng bakuran ng iba, unahin nyo munang linisin yung bakuran nyo. Sabi ko sa inyo, kung mag-iimbestiga kayo ng fake news dyan sa mga opisina ng gobyerno, I am sure, hindi na kayo magpapagod, baka hindi pa kayo mamasahe. Kaya labanan natin mga bossing. Ginigipit tayo ng gobyerno dahil masakit yung mga naririnig nila sa atin. Ayaw nila tayong magsalita kasi nga lahat ng sinasabi natin may katotohanan, tapos lahat ng mga pautot nila puros mga kapalpakan. O ngayon nagagalit sila dahil yung kumakalat na rumors, there are rumors circulating. Rumors circulating social media or in social media. Anong sinasabi? Yan daw si si Kokak. Oo, yun daw asawa ng presidente, ganito, ganyan. Hindi pa umuuwi, kesyo ganito, may na-overdose, may ganito, may ganyan. Wala naman tayong pinangahawakan dun. Although kumalat na yan, anong gagawin dapat ng kinauukulan? Pasalamat nga kayo, hinahanap pa kayo kahit dapat mawala na kayo sa mundo pero dapat bukod sa pabulaanan, hindi lang dapat pinabubulaanan itong mga issue na to ng salita. Dapat pabubulaanan mo ito ng meron ka talagang ebidensya. Bakit hindi nyo kasi isama dyan sa press con nyo yung ating First Lady para hindi na siya hinahanap ng mga miss na siyang iba sa social media? Ay, Diyos ko po. So kaya maging mapanuri tayo. Ako'y bilib na bilib doon kay Sir yung kinasuhan nila yung kinasuhan nila ng sedition. Bilib na bilib ako doon. Hindi daw siya nagbago ng kanyang mga hindi daw siya nagbago ng kanyang hindi daw siya nagbago ng kanyang mga sinabi. Yung kanyang mga tinuran ay hindi daw siya bumaluktot kahit kinausap na siya ng kanyang mga superior. Ito, panoorin nyo tong balitang ito kung gaano katapang ito si Sir. Ganyan, pag naglalahad ka ng iyong saloobin, di ka dapat matakot kahit anong mangyari sa'yo. Kaya kaming Noisy 37, di kami natatakot kahit anong mangyari sa amin. Nagawa nila sa presidente, kayang-kayang gawin sa ating lahat. Pero kung tatahimik tayo, hihinto tayo, magpapatakot tayo, anong mangyari sa bayang Pilipinas? Ubus, pati pamato, panabla, pagka ganyan. Ubusin ng mga sisinghutin nila. Nakawin nila lahat yan pag wala nang nagsalita. Pakinggan ninyo itong kinasuhan ng Napolcom. Inimbestigahan ng Napolcom ang viral police vlogger na patuloy sa pagbanat online. Sinusubukan daw na kausapin ng QCPD ang police. Patuloy na pagbanat online pagbanat. So binabanatan niya yung institusyon na nandoon siya sa loob. Meron siyang karapatan? Yes. Meron siyang reputasyon? Yes. Kasi taga doon mismo siya. So alam niya yung kabalbalan na nangyayari doon. So meron ba siyang kredibilidad? Yes. Ngayon dahil bumabanat ka, kakasuhan ka, mali. Kasuhan nyo sa administratibo. Pwede nyo kasuhan ng insubordination. Pero kakasuhan yung kriminal, inciting to sedition. Paikot-ikot kung pinapanood yung video nito, walang sinabi to na mag-aklas tayo sa gobyerno, labanan ng gobyerno. Walang ganun. Sinabi lang niya yung kanyang prinsipyo na kung mali ang prinsipyo mo, masasaktan ka talaga. Ganun ang mga banateros. Kung mali ang prinsipyo mo, sinita ka, nasaktan ka, ibig sabihin totoo. Pero sarado na raw ang kanyang pag-iisip. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Wala akong pakialam sa ranggo mo, kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo. Kahit sinampahan na ng reklamong inciting to sedition, wala pa ring preno sa paninita sa gobyerno ang police vlogger na si Patrolman Francis Steve Fontillas. Nag-ugat ito ng hayagan niyang sabihing mali ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mali talaga
So yun ay opinion niya. O kapitbahay namin, ganun din opinion eh. Yung pinsan ko, ganun din opinion. Yung kapitbahay ng kapitbahay ng kapitbahay ko, ganun din. Kayo, ganyan din opinion. Ano, pakukulong nyo kami lahat? Dahil lang sinabi namin na mali yung pag-aresto nyo kay Pangulong Duterte? Ipakukulong nyo kami lahat? Putang inang yan. Anong klaseng pag-iisip yan? Kaya raw ni Fontillas sa depensa ng kanyang sarili kahit pa walang abogado. Ayon sa Quezon City Police District kung saan nakadestino ang pulis, sinusubukan nilang kausapin si Fontillas. We tried all our effort. Meron nakipag-communicate regarding this demeanor, but siya talaga is wala, sarado talaga yung utak. O, sarado isip. Palakpakan natin si Sir. Ibig sabihin, hindi siya nagpapatakot sa inyo. Ano bang maling ginawa niya? Kinakausap niyo siya para saan? Dahil nag-air siya ng kanyang grievances? Wala yun sa sinumpaan niyang tungkulin. Ang sinumpaan niyang tungkulin to serve and protect. And if para sa kanya, serving the people is telling the people how crooked all of you in PNP, kayong mga nasa PNP, gaano kayo ka-crooked, ano yun? Kumbaga part ng pagsisilbi niya sa bayan yun. And we taxpayers liked and loved what he's doing. Why? Because nakapanig siya sa tama. Sabi ko nga sa inyo ang pangit na talaga ng imahe ng pulis ngayon. Ganito pa mukha na talaga namang napakapangit na ng imahe ng pulis. Kaya yung nakita namin na may mga ganito pa ring pulis na talagang willing to sacrifice yung karir nila para lang sa prinsipyo, palakpakan yan. Dami kong kaibigan na nakausap. Lahat ng mga kaibigan ko gigil na sa inyo. Sa totoo lang, kung pwede lang lamukasin na yung mga pagmumukha ninyo. Dahil kayo lang naman daw ang mga kumikita sa mga racket ninyo. Sila daw, ganun pa rin naman. Tapos silang inuutusan yung gumawa ng mga kabulastugan ninyo. Diba? So yun yung sinasabi natin mga bossing, na tumayo ka sa prinsipyo mo. At pag tinayuan mo yung prinsipyo mo, kahit anong yugyug nila sa'yo, basta nasa tama ka, hindi ka nila kayang patumbahin. Sa ngayon, hinihintay pa ng QCPD ang pagbabalik ni Fontillas na nakalib simula pa noong March 6 hanggang ngayong araw. Yan ay kahit hindi ito aprobado ng PNP o tinuturing na absent without official leave. He is to be restored first para ma-implement natin yung restricted custody. We are finding ways na kung meron siyang ma-post na pwede nating inquestable offense, we will arrest him. Kung hindi na tuluyang papasok, posibleng masibak si Fontillas. Hiwalay pa ito sa kanyang 5 administrative cases. Hindi tinapos ni Fontillas ang kanyang neuropsychiatric evaluation noong Lunes, kaya walang bagong basihan ng QCPD kaugnay sa kalagayan ng kanyang pag-iisip. Hindi po na Putang ina, pag pulis, inaano nyo yung pag-iisip? Pinag-aaralan nyo yung isip kung may topak. Putang ina, ba't hindi nyo kaya i-demand dyan sa presidente natin? I-demand nyo sa presidente natin kasi yan, patrolman lang yan. Hindi yan ang presidente ng Pilipinas. Pero you are requiring him for neuropsychiatric test and drug test, right? Para malaman mo kung nasa katinuan pa ba to. If we are requiring a policeman that, why can't we require that? Require yung president natin to undergo the same. Ba't siya, hindi nyo may pa-drug test? Pabago-bago isip. Iba sinasabi, iba ginagawa. Pag tinanong mo, walang alam. Laging lutang. Hindi kayo nagtataka niyan. Baka nang ibangga niyan yung sasakyan na sinasak yung Pilipinas, ibangga niyan sa South China Sea. Hindi ba? Iniisip natin yung neuropsychiatric test ng isang pulis na kung tatanggalin nyo, wala namang epekto sa bayan. Hindi ba? Kasi he's just one person, he's just one law enforcer. Na kung tatanggalin nyo, you can just replace him with another person, with 2-3 person. Pero itong presidente natin, walang hiya. Delikado yan. Nag-iisa yan eh. Walang pampalit dyan. Kaya dapat yan ang nire-require nyo ng neuropsychiatric test at saka ng drug test. Bakit? Kasi nga, yan ang driver ng bayan natin. Nag-iisa lang yan.
Oo, nag-iisa lang yan. Kaya kailangan tingnan ninyo na fit pa ba yan? May fit to work ba yan? Oo, baka naman putang ina yung utak niyan kalahati na, munay na yung kalahati dahil hindi na nagagamit. Oo, kaya cotton candy na yung kalahati. Oo, hindi ba? Natuloy, sir. Kasi suki na ako ng psychiatric exam na yun. Ilang beses na ako nag-take eh. So hindi na ako pinag-take. Nag-base na lang sila sa mga records ko doon. 2023, nang unang makitaan ng erratic behavior at mood swings si Fontillas. Wow, erratic behavior at mood swings. Puta. Sabi ko nga sa inyo, if you are looking at his erratic behaviors and mood swings, tingnan niyo yung mood swings ni Bongbong. Tingnan niyo yung mga erratic na mga actions o pagkilos ni Bongbong. Ang dami, yung ngiwi ng muka. O hindi ba, instead of you focusing your attention dito sa pulis na to, trying to destroy his person dahil kesyo may topak, parang may saltik, may sayad. Pulis nyo yan eh. Paano yun inupormihan yan kung may topak pala yan? Di sana noon pa hindi nyo na inupormihan yan kung may sayad yan, di ba? Bakit nakapag-uniform, nakakapag-duty, tapos ngayon nyo palang ini-evaluate kung fit siya to work or hindi? May mga loko-loko kayo. Dapat nung umpisa pa lang, chine-check nyo na yan. Sa training pa lang, alam nyo na kung yan ba'y may sayad o wala. Hindi ba? Kasama nyo araw-araw yan eh. May warsyak ba yan? Meron bang hablig yan? Meron bang kilya yung utak niyan? Bago nyo gawin pulis, kailangan kompleto na yung background checking nyo. Kompleto na yung medical. Paano nagka-uniforme ito? Paano nakapasok sa force ito, sa pulis? Nang hanggang ngayon, questionable pa rin yung kanyang psychiatric stability. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, lalayo pa kayo. Nandyan si Bongbong, test nyo. Tingnan nyo, pagka tinest nyo yung utak niya, kung yan ba'y akma sa edad niya o baka naman pang grade 2 yan. Kaya sumailalim sa medication, sinabi ni PNP Chief Romel Marbil, walang lugar sa kanilang hanay ang pagpapahayag ng pinapaborang panig sa politika. Magsilbi raw sanang warning. Jesus! Dahil mong alam, Marbil, putang ina, ba't ka dumaan sa may Ba't ka dumaan sa EDSA busway, putang ina? Bawal kong dumaan doon, ba't ka dumaan doon? Wala pong lugar sa PNP yung lumalabag sa batas. Bakit ka lumabag sa batas? Marbil, bakit ka tumawid doon sa hindi mo naman dapat tawirang, kupal ka? Tapos ngayon sisitahin mo yung mga opisyal mo, yung mga pulis mo. Ikaw mismo hindi ka sumusunod sa regulasyon. Hindi ka sumusunod, trapiko na nga lang, ang dali-dali ng sundin nun, hindi mo pa kayang sundin, HPG ka pa. Wala kang reputasyon, wala kang moral ascendancy para magsalita ng ganito dahil kung merong pinakabalasubas dyan sa PNP, putang ina, dalawa kayo ni Torre. Dalawa kayong walang delikadesa. Wala kayong karapatang magsalita ng ganyan. Pinagsasasabi mo, daan-daan ka sa EDSA busway, bawal ka nga dun eh. Kumag ka. Ang nangyari kay Fontillas, iniimbestigahan na rin ng National Police Commission ang viral police. Sa amin po kasi maximum penalty po ang maibigay namin, should na makita. Jesus! Imbestigahan nyo si Torre, binastos yung dating presidente. Hindi sumunod sa protocol. Mali-mali pa yung Mali-mali pa yung pagbasa ng Miranda rights. Tangina, general na, hindi pa marunong magbasa ng Miranda rights. Yun ang dapat na tinitingnan nyo. Si Torre, tingnan nyo kung stable pa ba yung utak niyan. Mantakin mo simbahan, sinira. Eskwelahan, hinukay. Si pastor daw tumatagos sa mga dingding at saka sa lupa. Tangina, yun ang dapat sinasite eval. Yun ang dapat sinecheck yung utak. Baka po tiyangina may mga agiw na. Yun ang dapat panoorin nyo, tingnan nyo. Saan ka makakita? Warrant of arrest mo, Pasig, pangalan, babae, isinerve mo sa Davao. Tapos, inano mo, hindi naman doon nakatira yung tao. Doon ka naghukay, doon ka nanira ng simbahan, doon ka ng balasubas, doon kayo nakapatay. Nakapatay kayo ng member doon, ha? Kapal ng mukha nyo. Yan ang dapat na unahin nyo. Nagsasasabi nyo. Namin na meron siyang pagkakamali is dismissal from police service.
Kasunod ng nangyari, gusto ng Malacanang na maging istrikto sa pagsala ng mga pulis ang PNP. Putangin na, gusto nyo stricto sa pagsala. Eh hindi nyo nga nasala ng maayos ito si Claire. Putangin na, hindi nyo nga nasala to. Wala, matindi tama ng utak nito eh. Tingnan nyo, mukha pa lang, mukha ng mandudura. Tigil nyo na yan. Meron pa kayong kailangan salain. Puta, kung magaling kayo magsala, hindi sana itong nakuha nyo. Wala na kayong masala, kamo. Puta ka na, kaya kahit sino na lang tambay dyan, kahit sino na lang vlogger dyan, putang ina, wala naman silbi. Bopols naman yung mga yung mga diskurso. Abogado pa na turingan, ginagawang tanga ng Malacanang press corps. Diyos ko po, nakakaya. Pulis ang PNP, nagbabalita. Anyways, marami mo yan nga. Di ba? Yan ang mga yan ang mga matatapang. Yan ang mga matatapang ng mga pulis. Hindi ba? Na kahit na gipitin, kahit na anong gawin, tanggalan mo ng demanda mo, hindi natitinag. Ganyan itong pulis natin at dapat tularan ng mga kapwa niya pulis. Prinsipyo, tayuan ninyo. Hindi kayo mga aso na parang ginagawa na lang kayong mga karay-karayin kayo kung saan nila gusto kayong karay-karayin tapos gagamitin kayo sa pamumulitika. Ayan kaya maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Mabuhay kayo. God bless us all. God bless the Philippines. You're all amazing. Mabuhay kayo. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na vlog. Like, share, subscribe. Ang hindi mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-super thanks. Kukunin na ni San Pedro. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.